Nagkainitin nga si former President Rodrigo Duterte at President Bongbong Marcos. Ito nga ay matapos na ibulgar ni Digong na may kinalaman ang administrasyong Marcos sa anomalyang nangyari sa blankong bicameral report na nilagdaan ng ilang mambabatas. Ayon sa balita, gawat din umano sa reklamo ang mga senador na lumagda sa nasabing bicameral report. Lumabas din ang balita na di umano'y may espesyal na relasyon sina Amy Marcos at former President Rodrigo Duterte at ang kanilang naging anak, kaya naman daw ganoon na lang ang galit ni Bongbong Marcos kay Digong. Narito panoorin ang video kung paano nabuking ang plano umano ni BBM sa bicameral report. Patuloy pa rin po na ating pag-uusapan sapagkat umiinit at lalong nagiging mainit ang nagaganap na cover-up ng Malacanang, ng Kongreso, dito sa una nilang binansagang fake news, at ngayon kanya-kanya na po sila tila naglalaglagan. May bagong pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot, hindi sila yun. Ang layo na po doon sa una nilang bumubulusok na pahayag na fake news daw po yung aming ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga blankong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at siyang pinirmahan kahit ito'y unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas, at ngayon nga po ay mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nung nabanggit ko ng mga ilang araw na, simula pa po nung Sabado, nung inilahad po at nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional Bicameral Conference Committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito, daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers' money. Pera po nyo yun ha, daang libong piso. Daang bilyong piso, sorry, aking pagtatama. Daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco. Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan, at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo, at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang merong kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte,
wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Bati po muna tayo kay Delia Arabit, Invalid Budget 2025, kay Dan J. Dero, hugas kamay na sila sir, hugas kamay na po. Tama po yan, kanya-kanya na silang laglagan, inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, maimbestigahan. Sino ang nakialam? Sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee Final Report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa Vice-Cam report? Bawal po iyan. Yan po'y paglabag sa ating revised penal code. Ang tawag po diyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest, and what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Pag-usapan po natin, meron pong mga media outlets na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa mababang kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous dyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Subalit, wala pong nakakapagbigay mula dyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Yung isa po dyan ay yung pahayagang saksi ngayon, yung tabloid na saksi ngayon. Sumulat daw po sila kahapon pa sa House of Representatives at pinareceive yan, official documented po yan. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez. Magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomalous process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance? Kay Martin Romualdez, hindi naman niya perang pribado yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan ay public document. Kitang-kita dito na patuloy na nagkakaroon ng cover-up. Tinangka po ng Malacanang magpalusot. Ang problema, maliho kasi yung pasok ng Malacanang. Agad-agad nagsabi na fake news. Agad na agad nagsabing malicious. Agad-agad nagsabing criminal. Ito ngayon ang tugon namin sa inyo. Nakita nyo na siguro by now yung sinasabi naming kopya na blankong Vice-Cam committee report, yung pirmado ng mga mambabatas, Senado at mababang kapulungan. Pirmado nila yan, blanko-blanko. At hindi po pwedeng baliwalain ito mga kababayan. Sapagkat 13 pages yung naipon po ni Congressman Sid Ungab. Tama po yan, si Congressman Sid Ungab po ang maisog na naglabas ng kopya ng Vice-Cam report. Ito po ay kasama namin si Pangulong Duterte na maisog ding nagpahayag na ito ay bawal, ito'y illegal, ito'y unlawful, ito'y criminal, ito ay unconstitutional. Hindi po yung nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Bloc na makabayan daw siya. Hindi po siya, yan din dapat singilin ninyo. Bakit hindi siya nagsasalita nung hindi inilabas pa
ni Pangulong Duterte. At sinasabi niya, siya mismo hindi raw niya nabasa. Ulitin ko sa iyo, iho ha, wala kang puso para sa bayan. Wala kang puso para sa Pilipino. Huwag kang magpanggap. Hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo, particular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara? Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Impeach Marcos, impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin. Wala pa rin kayong posisyon? Impeach Sara pa rin ang issue ninyo? Ano po ang inyong paninindigan dito sa isyong ito na pambubudol, pagnanakaw at unconstitutional 2025 budget? Basahin po muna natin itong si Tiramisu Cake. Dapat masample yan, mga kawatan na yan, attorney. Dapat maaksyonan na yan bago malugmok ng tuluyan ang bansang Pilipinas. Susmiyo, di biro yung ginawa nila. Hindi po talaga biro. Seryosong kaso po ito. This is a falsification of legislative document. Criminal po ang ginawa nila. Kay Colonel Afa Luna, isog dapat from Baliwag. Salamat po. Kay Rose Dror, wag natin tantanan itong budget na to. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin sila napapanagod. Barkadahan Forever FM. Good day po, our dear Senator Attorney Vic from Land Down Under. Please save our Philippines nating mahal. Hindi ko po kaya mag-isa ito, magtulong-tulong po tayo, salbahin po natin ang ating bansa, ang ating mga kababayan, ang kaawa-awang kabataang Pilipino mula sa mga tulisan na nariyan po sa Kongreso at nariyan po sa gobyerno. Ilabas po nila ang kopya ng enrolled bill. Dahil dito natin makikita yung pagkakaiba-iba ng figures. Meron pong nag-request at ito po'y nasa social media na rin. Banggitin ko lang po yung Philippine Star online. Ang sabi po nila, nag-request daw po sila ng BICAM report at sinabi po sa kanila, meron pa raw yata revisions or changes na maaaring gawin. Bawal po iyan. Another count, another round of falsification of legislative document. Hindi po pwedeng magkakaroon pa ng revision or changes diyan sa kopya ng BICAM report. Tapos na po iyan. Pirmado na po iyan. Batas na nga eh. Ito na nga yung inilalaban ng Malacanang na wala raw blanco sa GAA. Wala naman talaga nagsabing may blanco sa GAA. Ang ating hinahanap at pinapanagot, sino nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report na aprobado, ratipikado at pirmado ng mga senador at ng mga mambabatas na bahagi ng BICAM Conference Committee. Kay Jeng Lavado, God's will, manalo ka, attorney. Maraming salamat po. Bizong, hudas kamay sila. Tama po yun, naghuhudas kamay ang mga hudas. Ashbu Knight, all along, totoo talaga ang sinasabi ni VP Inday. Tama po yung sabi ni Vice President Inday Sara. Hindi po talaga marunong maging Pangulo at hindi alam ang gagawin. At kay Nene Derla, good afternoon, Attorney Vic. We will support and vote for you. Ikaw ang dapat maging number 1 senador. Marami pong salamat. At yun nga ho, hindi maaring ipagbaliwala ang 13 pages na nakita at nadiskubre ni Congressman Sid Ungab na nagpapakitang merong 28 po yung ipinakita po namin sa inyo, hindi pa po kasi tapos yun. There are 28 line items doon sa Bicameral Conference Committee na blanco. 28 na blanco po doon sa Bicameral Conference Committee report. Yan po, pag total po nyo yan, daang-daang bilyong piso po ang hindi nila
masagot. Humingi po ng kopya ang Philippine Star base po sa kanilang online report. Tinanggihan sila ng Kongreso o ng mababang kapulungan na mabigyan ng kopya ng enrolled bill. Humingi rin po ang saksi ngayon na pahayagan ng kopya sa Kongreso. Sumulat sila, official, may tatak na na-receive. Tinanggihan din po sila at magpapaalam pa raw sa opisina ni Martin Romualdez kung pwedeng magbigay. Ito ay malakihan at tahasang cover-up sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Yung mga makakatiang kamay na pinakialaman ang pera ng taong bayan. Alam ho ninyo, pag natapos na po, napirmahan, na aprubahan, ratified and signed, yung Bicameral Conference Committee report, there is nothing else to be done except itatransmit na yan para maging enrolled bill. At pag enrolled bill, yan na po yung tinatawag na General Appropriations Bill. Ang tanging natitirang activity o gagawin na lamang po ay ang pag-iimprenta nito. Bawal nang galawin kahit anong line item, bawal nang galawin kahit anong halaga ng kahit na sino man. Dahil tapos na po yung budget process. At kung sino man yung may makating kamay na nakialam dyan, guilty po iyon, mananagot sa kasong crime against public interest, specifically Article 170 of the Revised Penal Code, yung tinatawag po nating falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una ho, dapat merong bill. Meron po itong tinatawag nating General Appropriations Bill. Pangalawa, merong nag-alter o nakialam. Merong nagbago ng mga line items, ng mga item for appropriation, pati yung halaga ng allocated budget o ng appropriated budget. Pangatlo, yung gumalaw, yung makakating kamay, pwede ho siyang babae, pwede siyang lalaki, pwede po silang grupo, kaya po natin inaalam, ay mga walang authority na galawin yung halagang yan. Wala na po, kahit kongresista ka pa, kahit senador ka pa, wala ka ng authority kasi tapos na ho. Pirmado na eh. Pirmado na. Hindi po draft yon kagaya ng unang palusot nung nagsabing draft yon. You do not sign a draft document. Draft nga eh. Pwede mo nga idiretso sa basurahan yan eh. Ito ay yung final kopya na ng Bicameral Conference Committee report. At pangapat na elemento dyan po sa falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng dokumento. Dito kitang-kita nagbago. Nagblanko po eh. Paano po nagbago? Mula sa malaking halagang daang bilyong piso, binabago po nila. Wala pong nakakaalam ngayon kung ano yung tunay na final na halaga. Kasi nga ho may nakialam. May makating kamay na nakialam. Yun po ang ating inaalam. Saan ba ito ginalaw? Tapos na ho sa bicameral conference eh. Ginalaw ba ito ng Senado? O ginalaw ito ng Kongreso, yung mababang kapulungan? O ginalaw ito sa Malacanang? Tatandaan ho ninyo, napakaraming larawang naglabasan, busy ang Executive Department, pinag-aaralan ang budget at hinahanap daw po nila yung mga necessary adjustment. That alone is an admission na nakikialam ang Executive Department sa bulilyasong panukalang batas for 2025 budget. Wala pong kapangyarihan ang Executive Department na kumpunuhin ang sablay, unconstitutional, illegal at immoral na panukalang budget. Ginalaw po nila yan. Tatandaan ninyo yung napakagaling na Presidential Communications Office. Pinakita ilang larawan yan. Busy ang Executive Department. Pinag-aaralan, rineremedyohan ng budget. Kaya itong pumutok na malaking balita, ito ba'y bahagi nung ginagawa ninyong pagre-remedyo? Ito ba yung ginagawa ninyong adjustment? Ito ba yung ginagawa ninyong pagre-retoke? Dapat sumagot din dito ang Presidential Communications Office. Mali yung payo mo, kaibigan. Hindi mo dapat pinabas yung larawang yan, lalong nabubuhol ang iyong principal. Kay Maria Gonzaga-78,
My vote for you, Attorney Vic, watching here in Japan. Salamat kay Bantilan Leonilio, mabuhay ka, Senador Vic. Ikakampanya kita sa barangay namin. Maraming salamat. Kailangan ko yung tulong na yan. Kay Napoleon G. Torres Nap, may isang post, SOCMED, na sinasabi na wala daw magiging pananagutan si Bongbong Marcos kung idudulog daw ito sa Supreme Court. Ano po ba yan? Nakikipag-usap ka ba sa mga miyembro ng Korte Suprema at yung pinapangunahan? Paano ka nakasiguro na wala kayong pananagutan? Yan nga po ay falsification of legislative documents. Sagutin nyo muna. Ano yung ginagawa niyong pagkukumpuni, pagre-remedyo, pagre-rectify ng budget noong nakaraang Desyembre? Lumabas itong blankong Bicameral Conference Committee report. Yung report po ng Vicecam na panay blanco, 13 pages and 28 line items ang nakita ni Congressman Sid Ungab, panay blanco. Hindi lamang po 3, hindi lamang po 4 yung una nang napabalita, sapagkat yun lamang po ang una naming ipinakita nung nakaraang Sabado nila Pangulong Duterte at Congressman Sid Ungab. Sapagkat medyo makapal po yung Bicameral Conference Committee report. I think more or less meron po siyang 222 pages. Sinisikap po naming ipunin lahat, but as of today, 13 pages po ang blanco dyan sa Vicecam report at 28 line items po ang blanco, ang allocation o appropriation. Ito rin ba ang i-final nila at naging enrolled bill, yung tinatawag nating GAB. Ulitin ko hindi natin pinag-uusapan dito yung GAA, yung General Appropriations Act. Ang hinahanap natin dito, paano nagkaroon ng laman yung mga blanco doon sa GAA. Bakit nagkaroon ng halaga pagdating sa GAA? Kaninong makating kamay ang nakialam dito? Sinong kumumpuni nito? Sinong nagretoke nito? Sinong nagremedyo nito? Wala ho kayong kapangyarihan. This is a clear case of altering a legislative document without authority. Sino ito? Babae ba siya? Ito po talagang hulaan natin. Babae ba siya yung makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo ho kayo? Kinakailangan alamin natin yan. Panagutin natin sila. Meron bang 4th chamber? Meron bang 4th house? At kung merong 4th chamber or 4th house, illegal po iyan, unconstitutional po iyan, criminal po iyan. Okay, click stationable. I'm from Melbourne, Attorney Vic, and I just wanted to say you're the only one who blogs so sharply in layman's terms, making complex knowledge accessible to everyday people. Click stationable. Ito po ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Bukod do sa paghahatid ng tamang impormasyon, sinisikap ko po na maging na maintindihan ng ordinaryong Pilipino yung mga usaping panlipunan na mahalaga at dapat tayong lahat ay may pakialam, dapat lahat tayo ay may tinig at dapat tayo ay magpahatid kung ano po ang ating saloobin. Whether kayo po ay sang-ayon sa aking mga ginagawang pagpapaliwanag dito o hindi, welcome naman ho kayo. Pati po yung mga trolls, welcome ho kayo dahil kinakailangan nyo rin naman sigurong kumita at kinakailangan nyo mag-uwi ng makakain sa inyong hapagkainan. Maliman ang inyong pamamaraan, rinerespeto ko ang inyong opinion. Kay Zian Laude, si Kimbo po ba nag-answer sa blank? Yun nga po ang ating katanungan. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Kay Kaduwe Vlog, Solid Vic Rodriguez for Senator from Bicol and Tondo. Brenda Kimpan, i-death penalty sa mga kawatan. Yan po ang aking isinusulong bilang senador ninyo. Ibalik natin ang death penalty sa kasong plunder. At because of this development, talagang sinasalaula po nila yung taunang budget. Winawalang hiya po nila ang talino at intelihensya ng sambayan ng Pilipino. Yinuyurakan po nila ang ating saligang batas. From 50 million pesos, sisikapin ko pong isabatas, amyenda ng plunder law, ibaba po natin ang threshold. Hindi na po 5 million. From 50 million, ibaba na po natin ng 1 million pesos dahil talagang talamak na. Lantaran na, harapan na ang ginagawang pambubudol sa atin ngayon dito sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. So balik po tayo. Hamunin natin sila, magingay po kayo. Ilabas ang kopya ng enrolled bill.
Sapagkat from BICAM, pag inaprubahan na po yan at aprobado po yan, ratifikado, pirmado ng parehong contingent, yung contingent po ng Senado at contingent po ng House of Representatives. Pirmado po nila, hindi po draft yan. Blanco. Ang daming blanco, 13 pages. 13 pahina po nagpapakitang blanco sa 28, 28 line items po ang blanco. Ang naipapakita pa lamang po natin ay 3 or 4 na blanco at ito po ay yung mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Kaya nga ho sabi ko, talagang hindi natin matutugunan ng food security dahil makikita mo, sa BICAM report pa lang, tinitira na yung budget ng mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Panay blanco. At sigurado po ako, nakakatiyak ako, wala pong otoridad yung makating kamay o mga kamay na nakialam dyan. Tapos na po yung BICAM report, blanco nga ang ginawa At yung palusot, singilin natin, ngayon nananahimik yung isang senador na sinabi niya, binasa niya at ipinagkatiwala na lamang niya sa kanyang mga staff na punan yung blanco. Magpalit ho kayo ng pwesto ng iyong staff. I-demote mo yung sarili mo at yung staff mo na nagbabantay ng Bicameral Conference Committee report na dapat trabaho mo, i-promote mo. Siya ang gawin mong senador at ikaw ang dapat staff niya. Para magsipag ka naman. Kaya ka na riyan, binabayaran ka, sumasahod ka mula sa kaban ng bayan, mula sa buwis na binabayad ng mamamayang Pilipino para gampanan mo ang trabaho mo. Hindi ka kasi pwedeng tugis ka lang ng tugis doon sa issue ng Pogo. Wala ho tayong pakialam diyan sa kaso ni Alice Guo. At tandaan ho nyo, yung mayor ng Bamban, lahat po yan siniyasat nila, pati nga yung birth certificate napakaselan nila sa dokumento pati passport, pati sa kung saan nag-aral, anong eskwelahan ng elementarya, sinong kaklase mo, bakit itong budget hindi mo binasa? Akala ko ba ganyan kakasinop bilang mambabatas? Yan yung imaheng pinoproject mo. Bakit dito sa 6.32 trillion budget, tila nabulag ka? Naging pipi ka rin at nagsisinungaling ka pa na wala kang nakita na blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Talagang wala kang makikita kasi hindi pa tapos, pinirmahan mo na. Yun ang nagiging assumption ng sambayan ng Pilipino. At yung reporter ng UNTV, hindi rin ho natin siya pwedeng hindi babanggitin dahil itong reporter na ito, maisog ito At sa pagiging maisog niya, wag kang masisiraan ng loob. Ginawa mo lang yung tama, ginawa mo lang yung trabaho mo. Si Asher, basahin ko lang para hindi ako magkamali yung pangalan nito. Si, hanapin ko lang linista ko yung pangalan nito Itong maisog na reporter po ng UNTV. Siya po kasi yung unang nag-report na kumuha siya ng kopya sa Kongreso. Sa Senado, sa Senado. At yung kopya po niya sa Senado ay parehas na parehas doon sa ipinakita namin ni Pangulong Duterte. At doon sa kopyang nakita niya, talagang blanco. Si Asher Cadapan Jr. Asher Cadapan Jr. ng UNTV, mabuhay ka. At kayo naman, UNTV, proteksyonan nyo itong si Asher Cadapan Jr. Panindigan ninyo yung kanyang tamang report sa ngalan ng pagiging miyembro ninyo ng media o Fourth Estate. Ano ba trabaho ng media? Ito ay upang labanan ang pagmamalabis ng mga nasa katungkulan, upang balansehin ninyo yung pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan. Yan ang dapat na ginagawa o papel na ginagampanan nung tinatawag nating miyembro ng Fourth Estate. Evergreen, Attorney Vic, my Senator, marami pong salamat at kay si Boy Pirma. O nga si Boy Pirma, kailangan natin harapin pati kung sino yung Aling Pirma. Sigurado meron dyan at kinakailangan nating panagutin. Kay Andy Hetchanova, Attorney Vic, my idol, inuubos na po nila yung Kaban ng Bayan. Last year pa nila inuubos to at noong 2023 pa. Para kung mapatalsik man sila,
may baon na sila kahit ilang dekada pa ang dumaan, hindi sila maghihirap. Hindi na po maghihirap yan sa dami ng nakuha nila. Kay Mayo Sunyo, baka kasabwat din ang, hindi po, wag po muna nating husgahan ang Korte Suprema. Hindi po kasi sila kasali sa budget process. Ito po yung trabaho ng Legislative at saka ng Executive Department. At kay Malaya Filipina, taglay mo, Attorney Vic, tunay na dapat maging senador sa ating bansa. Sa tulong po ninyo, mangyayari po lahat yan. Kay Gili Ramirez, Attorney Vic, wala ng pondo ang DSWD sa Baclaran, wala daw pera, galing kami doon. Talaga magkakaproblema po tayo dahil kinakalikot ng mga malilikot at makakating kamay na nandyan po ngayon sa pamahalaan itong ating taunang budget. Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Nang paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush. Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka, nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee report eh. Hindi pa ba sapat yung nagfa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit, kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Hindi natin pwedeng palagpasin ito. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang mas rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba't ikaw ang chairman ngayon ng Committee on Appropriation at nalalaman mo na hindi ordinaryong posisyon ang tinanggap mo bukod pa sa iyong pagiging kongresista? Meron kang pananagutan. Yan ang hinihingi ng hakbang ng maisog, yung transparency at accountability. Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed Bicameral Conference Committee report? Sino ang nakialam sa report ng Vicecam? Ang trabaho po ng Vicecam ay tapos na matapos nila itong i-ratify, aprobahan at pirmahan. Tapos na po yun. Ibibigay na nila yan sa mababang kapulungan. Wala po senador na. Pero hindi absuelto rito yung mga pumirmang senador. Wala na pong trabaho ang senador. Babalik nila yan sa House of Representatives para maging tinatawag na enrolled bill. Yung enrolled bill, yan po yung nagiging General Appropriations Bill. Wala na pong pwedeng gumalaw doon. Ang only thing na natitirang gagawin ay yung pag-imprenta nito. Yun po yung hinihingi ng Philippine Star. Yun din po ang hinihingi ng saksi ngayon na hindi po sila parehong binigyan ng kopya. Sabi naman sa saksi ngayon, yung pahayagan, kinakailangan daw ng humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover-up. Kinakailangan malaman po nyo ito nang hindi po tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung wala po silang maipakitang enrolled bill, kung ayaw po nilang ilabas yung enrolled bill, hindi po kasi pwedeng walang enrolled bill. Nakagawa nga sila ng kopya nung General Appropriations Bill. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kopya ng General Appropriations Bill kung wala kang naifa-file na isususumite at naiimprentang kopya ng enrolled bill. At higit sa lahat, nakapag-imprenta nga po sila nung General Appropriations Act na pinirmahan po ng Malacanang ni Bongbong Marcos. At ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po natin muli
pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na diskubre ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan. Siya po ang nakadiskubre nito at maisog na ipinahayag at inilabas ni Pangulong Duterte. Hindi po yung nagpapanggap dyan na makabayan daw po siya at miyembro siya ng Makabayan Bloc. Subalit, total gusto mong pumapel, salamat din. At kinumpirma mo na nakita ng iyong mga mata na blanco yung Bicameral Conference Committee report. Si Jonel Vistal, hello Sir Vic, ikakampanya kita sa aming lugar dito sa Panabo City. Salamat Jonel. Si Jonel. Si Brenda Kimpan, thanks to President Rodrigo Roa Duterte and Congressman Sid Ungab. Mabuhay po si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Si Eduardo Capa, naka-artista van pa si Kimbo. Saan galing ang pambili niyan? Mura lang ho yung artista van, mas mahal po dyan yung kanya mga bag, Hermes po yun. Mas mahal po dyan yung kanya mga relos, pero mahal din yung van niya. Sabi ko lamang, nung kanyang tinutugis at winawalang hiya, yinuyurakan, sinisiraan, ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte, napakaingay niyan. Ngayong hinihingan ka namin ng pakaliwanag na umiiwas ka, nagtatago ka, nakakabingi ang katahimikan ni Congresswoman Stella Kimbo. Kinakailangan ka magpaliwanag dahil ikaw ang chairwoman ngayon ng Komite ng Appropriations at nakapirma ka. Isa ka sa maraming kongresistang nakapirma sa mga blankong halaga na 100 bilyong piso diyan sa Bicameral Conference Committee. Yung vice cam ninyo, nakapirma ka riyan. Kay Courage TV, bakit walang interview kay Tambaloslos? Lalong iiwas yan. Kung yung mga galamay nga niya umiiwas, siya pa. Batiin ko pala, yung mga hakbang ng maisog na nagpupulong po ngayon dyan sa Tacloban City, akin po silang nakasama kanina. Mabuhay po kayo, hakbang ng maisog kay Congresswoman Nene Bacale, yung kalaban po at tatalo kay Tambaloslos. Mabuhay ka, Nene. Pagbutihin mo ang iyong kampanya at gisingin mo ang puso, diwa at pusong makabayan ng ating mga kababayan diyan sa iyong distrito sa Tacloban. Kaya Georgina, sana po ay maparusahan silang lahat. Hindi po kami tanga, naiintindihan namin ang nangyayari. Maraming salamat Georgina at ako na may sinisikap ko makadagdag sa inyong kaalaman at pinasisimple natin ang mga malalalim na usaping panlipunan na kinakailangan ninyong pag-usapan, kailangan ninyong malaman at kailangan po kayong makialam. Lumalabas nga po ang panawagang impeach Marcos. Impeach Marcos, impeach Bongbong. Dito natin makikita kung nasaan talaga ang puso, damdamin, intensyon ng mga naghahandang magrarally raw sa July 31 diyan sa EDSA Shrine. Dapat ito ang isyong tinatanganan ninyo. Dapat ito na ang isinisigaw ninyo. Kayo mga nagpapanggap kayo, hinahanap ninyo yung 125 million confidential fund ni Vice President Inday Sara. Nandyan naman yan. At binibigyan siya ng panahon ng Commission on Audit na kumpletuhin lang yung documentation. Bakit tahimik kayo? Sa 6.32 trillion unlawful, immoral, illegal, invalid budget ng Pilipinas ngayong 2025. Bakit hindi nyo punahin si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo punahin ang Malacanang? Bakit hindi nyo punahin ang Vice Cam? Kabahagi ba kayo rito? Kayo ba'y nakikibahagi dito sa ginagawang malawakang cover-up? Meron pa po tayong isang nabasang pahayag na kaya daw po may mga blanco. Ito'y talagang absurd. Kaya daw po merong blanco, yung Bicameral Conference Committee, sabi ng isang napakababaw na congressman, hindi ko alam ba't ka binoboto ng tao sa distrito mo, para daw po matuloy yung tangkang pagbabalik o maibalik yung 2 billion peso budget cut sa Office of the Vice President. Really? Paano mo may babalik yun? Bantay sarado ninyo ng mga tulisang katulad mo ang House of Representatives. Paano may babalik yun? Bantay sarado ang mga tulisang mambabatas diyan sa Vice Cam. Kaya nga nyo ini-scam
Kaya nga ninyo binubudol patuloy ang sambayan ng Pilipino. Ito ho ay dapat nating pag-usapan at naglabas na rin kani-kanina lamang ng pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot at dapat managot diyan sa Vice-Cam report na yan at sa unconstitutional 2025 budget, hindi daw po ang Malacanang. Tila ang sinasabi, wag nyo kaming tingnan, wala kaming pananagutan. Yan na kasi ang hirap. Hindi ninyo iniintindi yung mga usaping inyong tinatalakay at sinasagot. Masyadong mabilis ang paghusga na fake news, malicious at criminal. Ngayong lumilinaw at palinaw ng palinaw na hindi namin sinabing blanco ang GAA, lumilinaw na kayo ang fake news. Subalit, ilang araw ko na rin naman tinutulungan at binibigyang buhay yung panawagan ng Malacanang na labanan ng fake news. Ang linalabanan po natin ng fake news, yung fake news nila. Wala po kaming sinabing blanco yung GAA. Kayo ang dapat magpaliwanag. Saan galing yung mga halaga na nakalagay ngayon sa GAA? Malinaw, ang dami na nagpatunay, ang dami nang nagpakita. At sa mga darating na araw, hinihimay lang po namin, ipapakita ko po sa inyo yung mga 13 pages at 28 line items na bakante. Bukod po yan doon sa pinakita na natin sa NIA, yung National Irrigation Administration. Bukod po doon sa bakante sa PCA, yung Philippine Coconut Authority. Marami pa pong blanco, 4 pa lamang po yung naipapakita natin, meron pa pong 24 items na blanco. Ilalabas po natin yan. Kay Manding Emma, mabuhay ang Team Maisog, mabuhay ang Maisog. Ipakulong lahat na sangkot, lahat ng mga buhaya at bangag sa Pilipinas. Kay Flor Picar, Senator Vic, okay na po ba yung disqualified ni Nene? Linalabanan pa po ni Nene Bacale yung illegal na pagtanggal sa kanya ng COMELEC. Ang COMELEC ay patuloy rin pong nagpapagamit dito sa mapang-abusong administrasyon. Dapat po ang COMELEC ay independent. Pero nalalaman naman natin kung saan nanggaling yung chairman ngayon ng COMELEC. Hindi po ako natatakot magsalita rito kahit ako'y kandidato. At dapat talaga na pinag-uusapan natin kahit po masela ng usapin, kahit po sinong tamaan, sapagkat obligasyon po ng bawat Pilipinong makialam. Hindi tayo pwedeng hayaan natin ang pang-aabusong nagaganap sa ating bansa kahit natahasan na tayong binubudol ng Marcos administration. Meron din pong ipinakaiusap sa akin, banggitin lamang daw po natin, maiksi, yung bulilyasong anti-teen pregnancy bill. Meron na po tayong linabas na pahayag dyan nung nakaraang Sabado or Biyernes pa ho yata, naglabas na tayo ng pahayag. Ang sabi ko nga, hands off on our children. Hands off on the Filipino family. Hands off on our money. Yung ito pong hands off on our children, mantakin po ninyo yung title na anti-teen pregnancy bill. Sa loob po nun, pag binasa ninyo ng napakaselan, magtuturo na po sila ng sex education sa 4 years old. Sinong matinong pag-iisip ang tuturuan mo ang isang musmus na 4 years old tungkol sa sex education? You do not have to legislate yung pagdidisiplina at paghubog sa mga anak naming mga magulang. Hindi po lahat ng problema ng ating bansa, hindi po lahat ng mga magagandang layunin ay kinakailangan gamitan natin ng legislation. Huwag nyo pong panghimasukan yung natural right of the parents na hubugin ang kanilang mga anak, yung kanilang pag-uugali, yung kanilang values, yung kanilang talino, at yung kanilang nalalaman. At yung mga kabataan, yung amin pong mga anak, yung ating mga kabataan, huwag po ninyong ipilit yung kanilang pagiging hinog o yung pagtanda po nila. Hayaan po nating maging bata ang ating mga kabataan. Let them enjoy their being young. Huwag nating puwersahin na pumasok sila sa tinatawag na sex education sa napakamurang edad na 4 na taon. Meron ka pa bang katinuan sa iyong pag-iisip? Pati naman ba ang responsibilidad naming mga magulang pakikialaman mo? Alam mo ninyo ang aking paniniwala at teorya, bakit itinutulak itong Senate Bill 1979
o Senate Bill 1979, meron pong isang malaking grupo o impluensya at banyaga po ito na nais talagang kontrolin ang kinabukasan nating mga Pilipino. Hindi po nila magawa yan, they cannot impose their will on us dahil napakatibay po ng pamilyang Pilipino. Very tight and close-knit po ang pamilyang Pilipino. So ngayon, dinadaan nila sa legislation, pinapalabnaw sadya yung pamilyang Pilipino. Imaginin mo, mantakin mo, simula 4 years old, tuturuan mo ng sex education para lumayo na yung loob sa mga magulang. Pagka ganun po, hihina na ang pamilyang Pilipino. Pag humina na ang pamilyang Pilipino, kagaya ng mga ibang bansa, sa mga Western countries, papasok na po yan, mas mamamanipula na po nila ang direksyon ng ating bansa, ang pag-iisip ng ating mga kabataan at wawasakin nila ang pamilyang Pilipino. Huwag po tayong pumayag. Hands off on our children. Hands off on the Filipino family. Maganda po ang values nating mga Pilipino. Huwag po natin ipuwersa o ipilit dito yung pag-uugali ng yung mga bansang banyaga, yun na sa Western countries. Hindi po, iba po ang Pilipino eh. Tayo po ay napaka-family oriented na mga Pilipino. To give credit to him, maganda naman yung sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang ibibito. Mabuti yun. At tinalikuran niya yung kanyang unang posisyon na maganda daw itong batas na ito. Tama yung posisyon mo, ibito mo, sapagkat ito, sisirain ito ang sambayan ng Pilipino. Sisirain ito ang pamilyang Pilipino at higit sa lahat at nakakatakot, wawasakin ito ang magandang pag-uugali at pag-iisip na magagalang ng kabataang Pilipino. Huwag po tayong pumayag, patuloy po kayo mag-ingay kagaya dito sa budget. Itong Senate Bill 1979, yung anti-teen pregnancy bill. Bakit ba mas marunong ka pa sa mga magulang pagdating sa paghubog sa pag-uugali at values ng mga anak namin? Bakit hindi naman kinakailangan legislation ang pagmamahal sa mga anak? Natural right po ng magulang yan. Natural right ng mga magulang katulad ko palakihin ng maayos yung aming mga anak. Huwag mong pakialaman. Huwag kang sunod-sunuran sa direksyon ng iyong mga patron na banyaga. Sisirain mo ang pamilyang Pilipino. Sisirain mo ang buhay ng mga kabataang Pilipino. 4 years old, tuturuan mo ng sex education? Kung gusto mo, yung sarili mong anak. Huwag mong pakialaman ang mga anak namin. Hindi naman ibig sabihin mas magaling kang magulang kesa sa amin. Hindi naman pwedeng sabihin na pwede mong pangunahan kung paano namin palakihin at arugain ang aming mga pamilya. Hands off on our children. Hands off on our family. Itigil mo yan. Kung gusto mo, pakialaman mo yung sarili mong pamilya. Kung gusto mo, turuan mo yung sarili mong anak, o kung malaki na, o kung wala kang anak, yung sarili mo siguro mga pamangkin, o yung apo mo, kahit 4 years old, kung gusto mo kahit 3 years old, turuan mo ng sex education. Pero wag mong idamay ang mga anak namin. Hands off on our families, hands off on the Filipino family, hands off on our children. Wag mong pakialaman ang pamilyang Pilipino. At ito nga ho ay layunin na wasakin ang moral fiber ng ating mga kabataan. Ang layunin po nito, malinaw, ay wasakin ang moral fiber ng Filipino family. Yung pamilyang Pilipino, wawasakin po nila because they want to have full control, total control ng sambayan ng Pilipino. Hindi po nila ma-penetrate dahil maganda po yung ating pag-uugali eh. Maganda po yung pamilyang Pilipino, close-knit, very tight, at magagalang ang mga kabataan, tinuturuan natin. Tayo nga po yung ilang bansa, o baka tayo na lang, yung nakikita natin na nagmamano yung mga bata, at yung pagiging magulang, wag po ninyong saklawin. Ninanakaw nyo na nga yung pera ng bansa, pati ba naman yung papel na magulang sa kanilang mga anak, nanakawin nyo pa rin? Hands off
on our children. Huwag ninyong nakawin yung obligasyon, yung natural right naming mga magulang sa aming mga anak. Ninanakaw nyo na yung pera naming mga Pilipino, pati ba naman yung pagiging magulang namin sa aming mga anak na nakawin mo pa rin, tumigil ka na. Hands off on our children, labanan po natin ito. Pati yung mga nasa iba't ibang sektor, labanan po natin ito. Huwag po tayong pumayag. At muli, balikan po natin yung napakainit na issue. Hindi po tayo titigil dito sa maanumalyang Vice Cam report. Kay Hirokazu, Attorney Vic, sana gawa ka ng bill na bawal na tumakbo sa politika ang may mga criminal record. Dapat, meron naman pong batas na ganyan. Kaya lang, kagaya po sa Kongreso, merong convicted dyan na mambabatas at siya pa ang nangunguna doon sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Ito'y isang malaking kalokohan. Convicted ka na, nanakawin mo pa. Yung 32 milyong botong ibinigay namin kay Inday Sara, sino ka? Convicted ka nga eh. Convicted ka. Huwag mong nakawin yung posisyong Vice Presidente kay Vice President Inday Sara Duterte kagaya ng pagpapahintulot mo at ng grupo mo na patuloy budulin ng administrasyon ni Marcos ang mamamayang Pilipino. Paano nakalusot sa inyo itong mga blankong Bicameral Conference Committee report? Paano nakalusot sa inyo kayong Makabayan Black? Paano nakalusot sa inyo itong maanumalyang Bicameral Conference Committee report? Hindi ninyo nabasa o sadyang hindi kayo nagbabasa? Natapalan kayo dahil 6.32 trillion pesos ang budget na pinag-uusapan. Pera ho ng sambayan ng Pilipino yan. Dito po sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino, tahasan, real talk lamang po rito upang tayo ay makapagbigay linaw, pasimplihin ang mga usaping panlipunan na dapat kinabibilangan, kinakalahukan ng mga ordinaryong Pilipino. Kay Yanchu, kleptomaniac ang administrasyon ngayon, sanay na magnakaw, wala nang takot. Nasa dugo yan, Yanchu. Pinapatunayan lamang nila, pinapakita lamang nila na nasa dugo nila yung pagnanakaw. Kay James Lord Cainso, tama po kayo, sir. Tayo lang ang mga magulang dapat magturo sa ating mga anak. Tama po yun, huwag ninyong pakialaman ang aming mga anak. Kung gusto mong turuan ng sex education nasa napakamurang edad, 4 years old, pakialaman mo yung sarili mong pamilya. Magganap ka, wala ka ng anak na ganong kamurang edad, yung pamangkin mo, turuan mo, pakialaman mo. Yung mga kung sino man dyan sa pamilya mo, pakialaman mo, pero wag mong pakialaman ang pamilya naming mga magulang na Pilipino. Wag mong pakialaman ang aming mga anak. Hands off on our children. Ibasura yung Senate Bill 1979, yung ganda ng title eh, Anti-Teen Pregnancy Bill. Anti-teen, 4 years old, tuturuan mo ng sex education, di lumobo yung teen pregnancy. At yan nga po, wag nating kalimutan, wag nating tigilan itong issue ng Bicameral Conference Committee na unlawful, unconstitutional, illegal, immoral. Meron pong dapat managot dito. Sino yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga sa sadyang blankong iniwan ng Bicameral Conference Committee report? Siya ba'y babae? Siya ba'y lalaki? O sila ba'y marami? Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Definitely, nakakatiyak tayo, hindi po ang Bicameral Conference Committee sapagkat pirmado, ratipikado, aprobado yung kanilang final report. At hindi rin po totoo na hindi mahalaga yung Bicameral Conference Committee report. Kung sino man po mambabatas ang nagsasabi niyan, ang tagal-tagal mo nang mambabatas. Hindi mo pa rin naiintindihan ang proseso ng budget. Bakit ka papabalik-balik dyan kung hindi mo nauunawaan ang budget process? Yan po ay kasunungalingan. Ang Bicameral Conference Committee report, pag yan po'y natapos na, inaprubahan,
dinetipigahan, pinirmahan, tapos na po ang budget process. Ang gagawin na lamang, papasa po nila yan sa mababang kapulungan, yan po yung tinatawag na magiging enrolled bill, at ang tanging gagawin na lamang ay ang printing nito, yung pag-iimprenta. Bawal na pong magdagdag bawas. Kaya nga po may nakialam. Sino-sino yan? Ito po'y palaisipan sa ating lahat. Kaya nga po yung aking pagtatanong, babae ba siya? Lalaki ba siya? O marami sila? Yan yung ating hinihingi ng pananagutan. Hinihingi po natin yung transparency and accountability sapagkat daang bilyong piso po, trilyong piso po ang ating budget, 6.32 trillion pesos. At muli, bago po tayo maghiwa-hiwalay, pasalamatan ko po muli si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang maisog na paglalahad nitong nadiskubre ni Congressman Sid Ungab. Maraming salamat sa iyong kaisugan din, Congressman Sid Ungab, at mag-iisang linggo na po mula nung ating ibinahagi sa inyo, mamamayang Pilipino. Nakakatuwa. At lahat po ngayon ay may pakialam na sa ating budget cycle, sa ating budget process. Sa susunod po nating paghaharap, tatalakayin din po natin at nag-budget call na naman. Nag-budget call na naman. Sa bagay, si panimula ng taon, nag-budget call na naman ang Department of Budget and Management. Ganito rin na naman ba ang gagawin ninyong pagsasalaula sa budget process natin ngayong taong ito for the 2026 budget? Yan po ang ating bantayan. So maraming salamat kay Pangulong Duterte at kay Congressman Sid Ungab sa inyong maisog na paglalahad ng inyong pong nadiskubre na maanumalyang proseso dito sa ating taong 2025 budget. Uulitin ko, this is criminal, this is violation of the revised penal code, this is crime against public interest, this is a clear case of falsification of legislative document. Kinakailangan nating matunton at malaman sino yung may makating kamay na nakialam dito sa ating budget. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Marami ba sila? Atin po dapat tutukan ito hanggat hindi mapanagot. Si Congresswoman Stella Kimbo, bakit napakatahimik mo? Nakakabingi. Yung mga mamamayan ng Marikina, mag-isip-isip po kayo kung ganito yung ginagawa sa ating budget ni Congressman Stella Kimbo. At rush daw po yung kanyang lakad kahapon at ayaw niyang magpa-interview. Bakit? Nung tinutugis mo at winawalang hiya, si Vice President Inday Sara Duterte, napakaingay mo. Ngayon, nakakabingi ang katahimikan mo. Hindi ba't ikaw ang chairwoman ng Committee on Appropriation? Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang pagiging bibo mo? Akala ko ba magaling ka sa budget? Akala ko ba'y magaling ka sa finance? Humihingi kami ng paliwanag. Bakit ka pumirma sa isang blankong final bicameral conference committee report? So muli mga kababayan, patuloy po tayo maisog, singilin po natin at humingi po tayo ng transparency and accountability dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos at yung mga kababayan natin na nagtatangkang magsagawa ng isa na naman pagkilos sa January 31. Mag-isip-isip po kayo. Ang isigaw po ninyo ay impeach Marcos. Lumalakas ang panawagang ito, impeach Bongbong. At wag po tayong magbulag-bulagan sa higit na malaking issue. Sino ang nakialam at nagsalaula dito sa ating 2025 budget? Muli tayo po magsama-sama ngayong 2025. Posible ang pagbabago, labanan natin ang korupsyon pag kayo po ay naghatid ng bago sa Senado. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez.